ano, ice, yung ito, Bimbo. Alam niyo, kasi mainit ako. Ano, as in, sobrang init ko ba? Parang nalipat sa akin yung virus ni Mr. Masakit ang lalamunan. Nakaka-relieve ng ano, init. Ganda siya. Ganyan. Ayan, okay na ako guys. Ang ganda ng pakiramdam ba? Kasi ang init kanina ng mata ko. Gaya nung kay Mr. Nasa loob yung fever ko. Yan, naalala niyo yung Mr. Yung ice. Tapos na. Ayoko naman maghiga ba? Kasi mas lalo ako lalagnatin kung nakahiga. Oh. Ganda yung pakiramdam ko. Ang gagawin ko ngayon is maglinis sa loob. At andyan na si Bunso. Yan, linis natin. Ayusin natin itong bed. Dito kami natutulog. Alam nyo na. Ay, alis ka dyan, anak. Mama, give me the Mackenzie. I want to wipe in the ground. I want to wipe the ground. Okay. Wala, mama. Maglaba ako ng bedsheet. Mamaya natin itong bedsheet kasi. Give me, habibi. Oh, okay. I want to wipe here. Mommy, you're gonna clean the bed sheet now? Yeah, I will clean. I will wipe. Yeah. Shoes mo, I will wash. Go to the trash can. Tanggalin natin ito at labhan ko. Oh, help me, mama. Put the chair. Okay. Hi guys, andito kami ni Mr. sa Malik. Magpa-print kami. Ipa-print namin yung resulta ng check-up ni Mama. Di ba naikwento ko sa inyo yung ano niya. Hindi pa ako okay pero lumabas ako kasi kailangan namin bumili ng gamit. Ayan, gamit, mga pagkain ng aso, mga pangailangan namin. So, yun. Dito si Mr. nagpapaano siya, nagpapa-photocopy kasi kailangan niya ipa-photocopy yung resulta ng check-up ni Mama sa breast. Kaso, tawag nito, dapat kukunin namin sa doon, Shibel ba yun? Sa Byblos. Doon kasi siya nagpaano. Sabi ni Mr. ipa-print na lang namin. Sinend naman nila sa WhatsApp. Yun ang maganda para yung resulta ba. And then tawag nito sa resulta, sabi nila to continue daw yung test, magpa MRI ba yun? Ayan, dito na siya. Bilis naman. Bilis. I send it to him to the laptop. يلا يا Yes.
Na, Frensewe. Hindi ko maintindihan. I don't know. Yan yung resulta. Paprint. But then, she will go to show she was Daida. to the doctor. Ako, nahihilo talaga ako. Ang sakit ng ulo ko, guys. Turn off na the AC na. I don't want. Daida, it's making it. Nakakasakit ba ang AC? Alam niyo, hindi maganda ang AC, guys. AC, mainit. Tapos lalabas ka. Ako. Pauwi na kami. Magluluto pa ako. Tidak kalas patata. Mix na eh. Yala sa'yo, Data. Put the plate, mommy. I'm going to change my t-shirt. Okay? Huh? I'm gonna change my t-shirt. Why? When? Once again, okay? Say the hammer one. What? Put the plate now. Why is the table? What idea? What time is it? So when you want to enter 148. 148. Hello. I didn't know it was recording. We are recording. Hello, vlog. We are busy here. Okay. Mommy is sick. We are okay. This dog is very naughty. Started a fight earlier with my dog, our golden retriever. She started a fight with her for no reason. She started with her. No reason. Beds and our turtles. So I vlogged what's supposed to be vlogged. Si Kian daw ang mag-take over ngayon ng vlog kasi busy si Mami. Ng food. And the request is, yes, it can request. Yes. Carbonara, The white with the white cheese. white cheese. Yeah, They like it. I like And he's cheese. eating now potato. Vlog well, you're not vlogging well. Shish barak and this type and carbonara. Carbonara. It's my favorite. I showed it 2 times. Yeah. Pop. Ayan, ready na ang food namin. Tabuli, potato, Parmigiano cheese. carbonara. Carbonara.
And this is Parmigiano cheese. And potato, and Kian is eating now the patata. He's finishing now the patata. They call it Parmigiano. Italian language. Italiana. Grazie for making the food. Welcome. Grazie. Just for you, you see, mommy is sick and is still preparing your food. This is my job. Grazie means thank you for preparing this food. You're welcome. And a thank you. Welcome. Okay. I just want you to happy Okay. and keep what you want. Okay. And now for daddy. Okay. For daddy. Wait. Can you take it? Ito kasi hiling niya, itong carbonara. Kaya pagluto natin, sabi ko hindi ako okay. Tapos sabi niya, okay lang, huwag ka nang magluto. Alangan naman na di natin pagbigyan ba. Hiling pa niya ito last week. Hala, say Anna, I have money. I send you 500,000, you know? You want them cash, empty. You don't want them to stay in your phone. You hold your phone, you go to Wish, they will cash it for you. They make it zero here. I know, everywhere if you wish. They make it zero on your phone, and they give you the 500. Okay. You know? And Lebanese, they don't take tax. If I send you $10, you will receive it Yung parang $10, Gcash but ba? they take $1 from Yung me. Gcash guys, di ba ganun sa atin? Dito ganun din, pero ang name niya is Wish. Wish money. Ang tawag dito, Wish money ba yun? Parang Gcash sa atin. I put the camera outside now. Yeah, be careful, be careful. Okay. Hindi ko wala sa anong Yeah. food. Okay. Wait, I need Ate. Ate, find a place for the camera. Kalas, I will take it. Do it now. No. Okay. Kalas na, kalas. Yan, sige, kain na po kami. Ito ang food namin. Carbonara. And then, yung tira namin ng Berlin Cheyenne. Spring roll. Potato and tabuli ni mama. Let's eat. Yan, faddal. Faddal. Kain na po tayo guys. Hindi ko na ipakita kung paano kami kakain. Basta hindi ako okay. Kaya lang, kailangan magluto. Wala naman, si mama naman. Yung mga bata kasi gusto nila yung ako yung magluto. Yeah. Yay! شو مامي؟ جيب الخبز يلا نحطه على الكرسي. Mommy, I need you for this. Hi guys, tapos na kaming kumain. Nag-aayos ako dito sa kusina namin. Anyway, baka hindi niyo ako marinig kasi mahina ang boses ko. Meron kasi akong sore throat at saka sipon at fever. Pero syempre, wala namang ibang gagawa guys. Tinulungan nga ako ni mama nag-prepare ng food. Siyang gumawa ng tabule. So yun. Gusto ko lang isingit ba. Kasi maraming nagme-message sa akin sa Facebook namin. Yung iba nagpapayo, yung iba pinapagalitan ako, yung iba ginajudge ako. Ewan ko ba kung ano ang problema ng isang tao ito. Sobrang pananalita niya sa akin. So, hindi ko sana ito i-share ka. So, ewan ko kung basher ko siya sa YouTube. Pumunta siya sa Facebook, sa messenger namin ang minessage siya ako. Hindi ko pinapansin. Kasi, nung una, inahayaan ko lang, naintindihan ko naman kasi alam ko concerned siya. Kaya lang yung pananalita niya ba, iba kasi yung concern sa judgment, yung nag-judge ba, yung judgment, alam nyo, so, naintindihan ko naman siya. Hindi ko naman alam kung matanda siya or kaedad ko or mas bata sa akin. Kaso, kinek ko yung Facebook niya, nakalock.
gumagamit siya ng ibang account ganon. So, naintindihan ko naman yung concern niya, kaya lang, iba yung pag ano niya guys, alam nyo, i-share ko lang sa inyo. Kasi, sumasakit ang ulo ko na nga, sumasakit pa ang ulo ko sa mga message niya. Ang dami niyang message. Lalong sumakit ang ulo ko sa mga message niya. Okay, na-appreciate ko yung concern niya ba, pero, wag yung ganon. Sabi niya, iwan ko na daw ang asawa ko, pabayaan ko na daw siya dito, at pabayaan ko ang biyanan ko. Mga ganon-ganon ang sabi niya, ang iligtas ko daw ang mga anak ko. Kasi ang asawa, sabi niya, ang asawa daw mapapalitan, ang anak hindi daw. Ano daw ginagawa ko? Ang tawag ito? Marami siyang message, ini-ignore ko. Sabi pa niya, tawa daw ako ng tawa sa vlog namin, wala daw akong ginagawa na aksyon. Ano pa yung sabi niya? Basta, alam nyo, yung iba yung pagka-concern niya sa ano guys, naintindihan ko naman siya kasi concern siya, pero yung i-judge niya ako, sabihin pa niya na yung last na ano niya, message niya sa akin is, baliw daw ako, wala akong isip. Ganon ang message niya. Na message niya sa akin, sabi niya, iwan mo ng asawa mo, hayaan ko na daw sila, dalawa ng biyanan ko dito, at iuwi ko na daw ang mga bata. But ganon, sabi ko, sa sarili ko, kung talagang concerned siya, wag yung ganon, yung paghiwalayan niya kaming pamilya, kasi ayaw kong maghihiwalay kami. So, naintindihan ko naman yung point niya na, alam nyo, yung concern siya sa mga bata. Pero yung last na galit na galit siya, sabi niya, baliw ka Laura, sabi niya sa akin, wala kang isip, mga ganon-ganon pinagsasabi. Tapos makasarili daw ako, mga ganon. Sabi ko, grabe naman. Sabi ko, hindi ako makasarili. Kung makasarili ako, hindi ko iiwan ko sila or ano ba. Hindi ako ganon. Ay nako, kung i-judge ka na kung ano pinagsasabi. Kaya blinak ko na siya. Ewan kung nandito siya sa Facebook, pasensya, ay sa YouTube namin. Pasensya ka na kung na-i-block kita sa, sa tawag ito. Dito nga tayo sa labas kasi hindi ako kahinga. Kailangan ko ng, sabi ko, so yun, pasensya kung na-i-block kita sa Facebook. Alam ko nandito siya sa YouTube. Kung galit ka sa akin, okay lang. Pero wag yung ganun, na-i-judge mo ako na baliw ako, wala akong isip, wala akong kwenta, mga ganun. Anong ginawa ko para masabi mo yun? Yung hindi ko lang maanuhan yung gusto mo ba? Alangan, naiwan ko ang asawa ko dito, asawa ko siya, family ko siya. Yung sabihin na ipayuhan niya ako, naiwan ko na ang asawa ko, wala daw, ang asawa daw mapapalitan. Ba't ganun? Hindi family ko ang asawa ko. Magbubuo ko ba ang anak ko kung hindi ko siya naging asawa? So, kung concern ka, wag yung magsalita ng masama kasi hindi rin maganda. About sa binan ko, naiuwi ko siya. Hindi pwede kasi may sarili siyang anak, may anak siya, hindi ako yung magdesisyon. Sinabi ko na ngayon yung reason na yung biyanan ko may issue sa health. So, hindi pwede na araw-araw ko na idalhin siya sa kasi may mga anak din po siya. Alam nyo, gets nyo ba ako? So, wag nyo akong husgahan guys kung hindi ako kasi yung iba mga nagme-message sa messenger ko, pinapagalitan ako, wag daw ako iiyak kung may mamatay kami, may mamamatay sa amin, mga ganun, nakakasakit ng ulo ba yung mga message. Ay nako, sabi ko, ano ba ito? Ano bang ginawa ko para husgahan ako na wala akong kwentang nanay kasi hindi ako gumagawa ng action? Ganun. Sabi ko naman sa inyo na na-safe kami, hindi po kami nasa south. Wala po, yung mga nasa south pa nga, si Sis Maricel, hindi siya uuwi. So, dito nga, sinishare ko lang sa inyo na malayo kami guys. Thank God, malayo kami at okay pa, normal pa ang everyday naman ako nag-update sa inyo. So, huwag niyo akong pagalitan, husgahan, ganun, kasi masakit din naman, masakit na ang ulo ko. Yung mga nababasa ko na message, yung iba, concerned sila. Yung iba yung pagka-concern, judgment. May pagka-judgment. Judgmental ba? Sabihin, baliw ako. Hindi. Sabihin nyo na ang lahat, guys.
Pero alam niyo ang pinakamasakit na natanggap naming pagbabash, yung sabi niya magtago kami sa septic tank. Hindi ko yun makalimutan, pero okay lang guys. Yung alam niyo, yung walang respeto ba. Buti nga yung iba na magpasalamat, alam niyo, yung hindi niyo nararanasan ito, and yung magsabi lang kayo, magbitaw kayo ng masasakit na salita. Hindi nyo kasi maintindihan kung nakakasakit kayo or wag na lang kayong suggest kaysa yung ikakasama ba ng loob. Sa tingin nyo sa kami, hindi, yung mga hayop pa nga hindi makapag-stay sa septic tank, alam nyo. So pero okay lang, yun ang gusto nyong sabihin pero mas bale na lang kung talagang totoo kayong tao ba, yung matino kayong tao, wag kayong mag-suggest lang ganun. Wag yung sabihin na sa septic tank kami magtago. Ay naku, hindi ko mapaano yun pero hinahiyaan ko na lang, kaya lang naalala ko lang kasi yun, daming nagme-message sa akin. Isang nagagalit, pinagalitan ako, isa daw akong baliw. Hayaan ko ng asawa ko, pabayaan ko na daw sila ng biyanan ko. Alam niyo, kung totoong concern kayo, wag ganun. Kasi pamilya ko sila, alangan, wag ganun guys. Kung makasarili ako, iiwan ko sila ganito nga yung sitwasyon nila. Alam yung siguro, kung kayo nasa sitwasyon ko, baka mababaliw kayo. Alam niyo, baka iwan nyo ng asawa nyo, iwan nyo ng kahit mahirap ang asawa ko, hindi ko siya iiwan guys. Kahit naghihirap kami, ganyan, never ko siyang iwan. Kahit ganito ang sitwasyon ng buhay namin, hindi ko siya iiwan. Asawa ko siya, ko yan, partner ko sa buhay, binigay sa akin ni Lord. So wag ganun na iwan ko siya, hindi. Kahit mahirap ngayon ang asawa ko, naghihirap siya, hindi ko siya iiwan guys. Tawayan ko siya, ganun. Kasi nung meron naman siya, naranasan ko din naman ang magandang buhay, binigay niya naman. Kaya lang, syempre, ang buhay talaga is up and down, alam niyo, parang gulong, ganun. So hindi ako ganun na iwan ko lang siya na ganito na ngayong sitwasyon, iwan ko pa siya. Yun, hindi naman ganun ang mindset ko guys. Kung makasarili ako, yun nga sabi niya, makasarili daw akong ina. Wala kayo dyan. Bininak ko yung taong yun, ewan ko kung nandito siya sa YouTube. I'm sure nasa YouTube siya, kasi sabi niya pagkampante daw ako, tawa ako ng tawa sa vlog. Ba, masama ba ang magtawa guys? Siyempre masaya din naman ako. Kung malungkot talaga ako, malungkot ako sa vlog. Pero pag yung masaya ako, ganun ako. Hindi ako nagkukunwari. Kung may problema ako, sinishare ko, malungkot ako, ganun. Pero yung nasa mood ako na ganun ako, ang personality ko yung nakakilala sa akin, tawa ako ng tawa. Si Mr. nga sabi niya, happy daw ako, yung parang daw ako, lagi daw ako tumatawa, ganyan. Kasi ganun ako. Pero pag nag-aaway naman kami, malungkot din naman ako, ganun. So ganun lang guys, matulog ako kasi masama ang pakiramdam ko talaga. Kaya lang pinipilit ko lang, may fever din ako. So ayan, yun lang ang masabi ko sa nag-judge sa akin, nasasabing baliw ako. Minsan kasi kailangan ko din mag-react kasi lalo yung below the belt na yung pagsasabi sa akin. Hayaan nyo yung views yan, ganyan. Intindihan ko naman, pero wag yung ganun i-judge nyo ako. Wag yung kung ano sasabihin ba, pinagsasabi. Ayan. Pasok ako sa loob. Let's go. Mag-take nap ako kasi ilo ko guys.